Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa bayan, ang mga unang bungang inyong iaalay ay kukunin ng saserdote at ilalagay sa harap ng altar. Pagkatapos ay saysayan ninyo ito sa harapan ng Panginoon. Isang pagalagalang Arameo ang aming ninuno. Maliit ang kanyang sambahayan nang magpunta sila sa Ehipto upang doon makipamayan. Ngunit dumating ang panahon na ang angkan niya'y naging malaki at makapangyarihang bansa. Hindi mabuti ang ginawang pakikitungo sa amin ng mga Ehipsyo. Pinahirapan nila kami at inalipin. Kaya dumulog kami sa inyo, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno, at dininig ninyo kami. Nakita ninyo ang aming pagdurusa, ang kahirapan at kaapihang dinaranas sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan, ng mga kakilakilabot na gawa at mga kababalaghan. Inalis ninyo kami sa Ehipto at dinala sa lupaing itong sagana sa lahat ng bagay. Kaya narito ngayon, Panginoon, ang unang bunga ng aming mga pananim sa lupaing ibinigay mo sa amin. Pagkasabi noon, ang dala ninyo'y ilalapag sa harap ng altar, saka kayo luluhod upang sambahin ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Poon ko ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, Muog ka't tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Di mo aabuting ikay mapahamak at walang daratal. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit saang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka't silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay ang mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpiente't liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa Jordan, puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu doon sa ilang at sa loob ng 40 araw ay tinukso ng diablo. Hindi siya kumain ng buong panahong iyon, kaya't gutom na gutom siya. Sinabi sa kanya ng diablo, kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mo na maging tinapay ang mga batong ito. Ngunit sinagot siya ni Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Dinala siya ng diablo sa isang napakataas na lugar at sa isang saglit ay ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga kahariang ito, wika ng diablo. Ipinagkaloob ito sa akin at maibibigay ko sa kanino mang ibigin ko, kaya't kung ako'y sasambahin mo, magiging iyong lahat ito. Sumagot si Jesus, nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. At dinala siya ng diablo sa taluktok ng templo ng Jerusalem at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibili niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka at aalalayan ka nila upang hindi ka matisod sa bato. Subalit sinagot siya ni Jesus, nasusulat, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos siyang tuksuhin ng diablo sa lahat ng paraan, ito'y umalis at naghintay ng ibang pagkakataon. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga kapatid sa pananampalataya, at bago magkalimutan, Happy Valentine's Day po sa inyong lahat. Sana ang una at pinakamahalagang Valentine sa ating buhay ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, the love of our life, who loves us so much
and we love Him in return. So Happy Valentine mula sa ating lahat sa ating Panginoon. Ngayon naman po ay huwag nating kalilimutan, nagsimula na po noong nakaraang Ash Wednesday ang panahon ng Kwaresma, Lent. Ito po ay panahon ng pagninilay-nilay, pagsisisi sa kasalanan, pagbabalik loob sa Panginoon, lalong-lalo na sa pagkukumpisal, pagsasakripisyo alang-alang sa Panginoon upang maipakita natin ang ating pagmamahal sa Kanya at pagninilay-nilay din sa hirap at sakit ng Panginoon alang-alang at kamatayan alang-alang sa ating kaligtasan. Ngayon pong unang araw ng linggo ng Kwaresma, ang ebanghelyo po ay tungkol sa temptation of Jesus Christ. Marahil, may mga magsasabi, Father, ang hirap po ng buhay. Bukod po sa mga hirap at sakit, meron pa pong hindi mawala-walang tukso o temptation sa buhay. Ano po ang masasabi ninyo, Father? Ang masasabi ko, tama ka kapatid, sapagkat to be human is to be tempted. Yan ay bahagi na ng ating pagiging tao. To be tempted. Tuksuhin, matukso. At hari nawa sa tulong at awa ng Panginoong Diyos ang magwagi laban sa tukso ng kaaway. Ang ating Panginoon ay hindi rin naligtas sa tukso, bagamat siya'y anak ng Diyos, sapagkat siya rin ay Diyos na naging tao. At pinahintulutan ni Jesus na siya ay matukso. Hindi sapagkat siya ay masama, sapagkat walang bahid ng kasalanan sa Kanya, kundi ipamalas sa atin na bilang taong katulad natin, hindi siya exempted sa tukso. Nauunawaan niya kung papaano ang matukso. At hari nawa tayo'y matuto sa Kanya upang magwagi sa tulong niya laban sa tukso. Ano ba ang naging mga tukso ng Panginoon? Una, siya'y gutom na gutom after 40 days in the desert. Nag-ayuno, walang makain, walang mainom. Siyempre, tao lang, hinang-hina, gutom na gutom. Ang sabi ni Satanas, iyan ang bato, gawin mong tinapay. Ang sagot ni Jesus, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao kung hindi sa salita ng Diyos. Anong ibig sabihin nito? Ang tukso ay para sa materialismo. Sige, ibigay mo agad ang hilig ng katawan. Kung gutom ka, kain, kain, kain. Walang disiplina. Bigay hilig. Subalit ang Panginoon nagtuturo sa atin ng pagtitimpi. Nagtuturo sa atin, huwag padala. Ika nga sa panghihikayat ng materialism. Mga bagay-bagay na wala namang kahulugan. Sapagkat ang tanging may kahulugan ay ang Panginoong Diyos. Sinabi ng Panginoong Hesukristo, ang mga sumusunod, seek ye first the kingdom of heaven. Hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos. Sundin ang kanyang kalooban, and everything else, ang lahat, ay ipagkakaloob sa inyo. Yan ang unang temptation ni Jesus. Unahin ang Diyos. Tangkilikin ang Diyos. Prioritize natin ang Panginoon at hindi ang mga bagay-bagay na mawawala. Ang Diyos ay walang hanggan. Pangalawa, ang tukso ay tungkol sa kapangyarihan. At ang sabi ni Satanas, ang lahat ng kapangyarihan sa mundo, lahat ng kayamanang ito ibibigay ko sa iyo. Sumamba ka lang sa akin. Sobra na ito. Satanas siya, talunan niya, walang kakwenta-kwenta
at napakalakas ng loob na sabihin sa anak ng Diyos, ako ay sambahin mo. Subalit tama ang sagot ng Panginoon. Tanging ang Diyos ang dapat sambahin. Tanging ang Diyos ang may karapatang sambahin. Hindi ka Diyos, wala kang karapatang sambahin. Demonyo ka. Mga kapatid, sa pananampalataya, anumang panghihikayat ni Satanas ay walang kwenta, sapagkat ang lahat ng kanyang maibibigay sa atin ay walang kwenta. Ang mundo, ang kayamanan, ang kapangyarihan, ang pagiging sikat, mawawala yan. Subalit, ang pagiging sa Diyos ay buhay na walang hanggan. Number 1, ang Diyos sa ating buhay. Huwag makinig sa talunang si Satanas. Walang kakwenta-kwenta yan. Nais lamang yang tayo ibulid sa kasalanan at sa impyerno. Huwag makinig. Makinig kay Jesus sapagkat siya ang buhay na walang hanggan. Ang ikatlo at huling tukso sa Panginoon ay dinala siya sa taas ng templo at sinabi ni Satanas, tumalong ka. Tutal, wala namang mangyayari sa iyo. Nariyan ang mga anghel. Hindi ka nila pababayaan. Sasaluhin ka nila. Subalit, bagamat kaya yang gawin ni Kristo, hindi niya ginawa. Ang kapalit nga naman ito, kung ginawa niya, sasabihin ng mga tao, wow, ang galing. Siya na nga. Pero that was cheap. Walang kwenta. Ang kinakailangan, tunay na makilala natin si Kristo, hindi dahil sa mga kababalaghan, kundi dahil sa ating matibay na pananampalataya sa Kanya. Huwag na tayo maghanapan ng kung ano-anong mga signs. Sapat na si Kristo. Ang pananampalataya natin sa Kanya ay sapat na. If we really believe in Jesus, we don't need anything else. Only Jesus. Always Jesus. Mga kapatid, si Kristo po nagwagi sa tukso. Tayo rin magwawagi sa tukso, hindi dahil sa ating sariling lakas, kundi sa lakas na dulot ni Kristo sa panahon ng tukso. Manawagan ka sa Kanya at lagi siyang naririyan upang tayo palakasin laban sa tukso ng kaaway. Kay Kristo, tagumpay tayong lagi. Amen. Did you know what the baby Jesus saw when he opened his eyes for the first time? I know that it was some loving nights, but I wish they were mine. We could only imagine what happened on his birth, all alone and unwelcome. He came to this earth, a quiet night in a cold manger, all alone and unwelcome in his own, just another stranger. Would you know what the dying Jesus saw when he closed his eyes for the